Maayong buntag kanatong tanan mga igsuon. Atong yabi-abi ang Agosto, ang mission month para kanato ng mga naa sa United Church of Christ of Philippines. Tuyong
nagtuyok sa pag-abi-abi sa daghan nga nanimba on-site o kung nagtuyok ka na to online. Yung pa-shout out sa mga nagsuon na to nanimba via online. Sa yung comment lang mo kuan ka ng watching. No, you're not watching, you're worshiping with us via online. Atong tema sa bulan sa Agosto, especially karon nga Domingo, the art of obedience. Ano yung atong pamalandungan niya buhon, kauban ni Pastor Jay, na mao'y mubat-bat ni ini alam ka na to. Sa atong biabi, pasin dunay mga first-timers or mga kininiang coming na uli, pero ni address sa atong choir. Welcome home sa atong igsuhan the twin brother ni Kuya Noli, Melvin Duran. O, di ba pareho ang apelido? Ikan sa Pennsylvania, Pensilco. Itong abi-abi, ati po, murag na po. Uban pa, pasig na ay diha wala na ko makiti, wala na ko mention, but you are welcome sa atong panibahon. Karon nga adlaw, karon nga oras itong rito ng atong pag-abi-abi o kiawhag nga pwede ta mutindog atong lamanohon ng mga nanimba, atong tapad, atong silingan, naslingkod, gustuban sa tagwito na ito kini. Update sa atong chamber sa uban diha nga napatik na palihog na lang sa pagtanaw din na ko i-mention pa, pero giyawag kamo sa pagbasa niini atong chambers aron nga ma-update pud ta sa kasamtangan atong paybalong atong schedules na dunay adjustment sa pizza 11. Lahi na dili na 11 ang celebration sa anniversary usab sa lamp, ibalhin kini sa pizza 24. Pizza 24 na ang pizza na ini Sabado sa katapusang Sabado sa Agosto. Ang ato usab nga taga-Bulawanong awit nga panunawit nga choir dito nakigduyong in behalf sa atong simbahan. Inimbitar mo po sila sa Thanksgiving celebration ni Pastor Paraiso dito mismo sa Panabo, Mississippi. Last week or this week, busy ang atong pastoral team kauban sa worship team, worship committee o nga mga praise team sa pagpaandam sa atong isgutan nga launching sa ato contemporary worship service. Unsa oras sa gani? Yes, salamat kay makainumdom yun ta atong ipaibalo sa mga kauban igalang nga natay 5:30 service pero pinasahig yun siya nga simba ato nang gingon dili siya liturgical no sa atong naandan. It's something new and different para sa naanad sa typical na UCCP worship. It's something unique. Kung gusto mong kung nang unique ka, Pastor, dali tambong sa 5:30 atong sulayan sinati kung sagod na ka nindot o kabanha o kainit sa pagdaig sa buhit ng Diyos. At usab nga napatik din sa atong
Chambers ang mga pipilahat dugang detalye may tungod sa nahimong pagpa-distribute o panghatag sa 300 like 350 330 bag dito sa kinini ang mga bata sa Malita area. Bang detalye palihog sa pagtanaw, hinalipay kay sila tanaw na mga litrato, mga smiles mga bata bisag itabunan sa mas makita nimo sa mata ang ilang kalipay sa pagsinati niini. Ato usab ng mga young people para kumpletuhon ang ilang summer break. Gihimo ang sports fest niadto miaging 26 hangtod 20 city sa gym covered court sa Brookshire College. Mas lampuson nga gihimo kini o makahuluganon sa mabatanon labi na kadtong nag-appeal. Ang atong pagtan-aw ngadto sa unahan, no, looking forward, August 19 dili pa na karon. First Sunday pa man, but third week ang atong diploma class dunay possibility nga adlaw ni ana nga pizza gihapon na sinoy bihangtod 23 day session basin og maka open ta og Christian Foundation for practically mga available na officers, the Board of Elders, the Board of Educators, and Board of Providence, and other member of the board of Deacon, interesado, appeal sa morning session sa Christian Foundation Monday to Thursday. Atong i-open ni siya tungod kay murag dunay need or natun pa demand for them also. Dunay open slot for the officers. O appeal ni para sa uban nga ganahan appeal, dili lang ni para sa mga membro sa board. Katupong na board na wa magwilingaw basto. O dali appeal aron magtuon ta o gang pulihan nato ng burdown sa kanindot at pagkalagan o kahibalo. Ang atong small group session, second to the last session na last Saturday gahapon, gisgutan na ang process, how to start small group, uban ni Windrick o ni Cristel Lim. Sunod nga Sabado ang possible na last session ni ini sa pagtuon may tungod sa small group ministry. Ang topic sunod ni Sabado kinini ang how to handle conflict or issues in the small group. So apply sa nagtambong na o unya apply po sa uban na interesado, conflict management in small group ang topic next Saturday. 8:30 ang sugod para ma-maximize na itong oras. Si Alan o si Litlit na nagtambong po pag-encourage sa atong mga lecturers o sa nagtambong sa atong small group. Another important news ng liquiding palabyon, dunanay yuta 150 square meter ang Los Amigos Mission Point nga groundbreaking sa Board of Deacons to represent us at Board of Providence represented by the chairman of the council ni atong miaging simana, miaging Domingo na bisini sila ang BOP dito sa Los Amigos area. O pasalamat sa kang Pastor J, kang Bing, kang Jetro, kang Habak. Tato, nga Pastor? Garcia family for kinini ang setting aside 150 square meter for 8 churches. I think that deserves a clap offering to the Lord. Yes, praise God. So, dili lang kay komunidad sa magtotoo ang mahimugso, kundi ibutangan na sa Ginoo o luna asa sila magtapos. So, busa mo dunay posibilidad ng sugdan o diha ang pagbutang o struktura na diin sila magtapos o magsimba. Initially, doon na po yung nag-donate para sa shelter o nagtuo kong doon na mo yung mga gisit aside diha, idugang na nato dito aron mas nindot po ang ilang mahimong shelter for
worship. Ang atong POP na misita dili lang sa LAMP, dito po sila sa New Carmen Congregation, dito sa atong duha ka worshiping congregation, aron nga makita yun nila kung sa kahimtang ining atong mga publidad. Apil sa ilang bisita dito ang atong ininiang sa piaw nga property, isuroy po nila aron nga doon na sila objective nga kasinatian sa pagtanaw sa kahimtang. Let's also include praying for people, brothers and sisters nato sa simbahan who are still in need, of course, of recovery. Ilang mga pangalan na diha sa atong chapel, pasin ko na ay wadi sa lista. Names during your prayer time. Kung sa importante nga dadon ang atong chapel, makalimot ang tagnalan. Panahon sa devotional sa pamilya, apil nato sa atong pagkampo. Salamat sa mga igsoon nga nangaayo na itong padayon nga for sa process sa healing, ang uban nga nagapadayon nga muning atong paagi sa pakigdugtong sa atong mga igsoon. Igsoon doon na po yung nagsaulog sa adlaw na tauhan, karon nga simana, karon nga adlaw mas mismo. Pero doon na po yung bation nga bilitin ta kay kahapon pa yung presko. Si Joon, ipon niyo dagdag kay nag-birthday kahapon. Belated happy birthday, dugangan. Ninyong mga igsoon nato nga sa ulog ni importante nga mga pizza sa kinabuhi. Kung padayon ang pag-andam sa atong mga kagalingon sa atong panimbahon doyo sa pasunang awit sa koro.
Gamhig kami sa imong balang espiritu aron ang tanan nimong mga katawan nga nagkatungog sa imong pulo among mapati sa tagsa-tagsa. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga nagtudlo kanamo sa pag-ampo nga nagaingon, amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, maanhi ang imong kingharian. Imong kabuton dinhi sa yuta imong sa langit. Ang kalanon namo sa atag-anta, ihatag ang kamong sa ilong kami sa among mga sala, tama sa pagkasayon at pagkakaanak. Dili mo kami iyan sa pagkakay, dili tuson mo kami sa kadautan. Kay imong kingharian, ang gahong kapimayan, kaibigan nga tanan. Maglingkod Panginoon. Iyanig tumurang mabulit ka talihat sa balaang presensya sa atong Diyos, uban sa pagpamati sa iyang mga pulong nga nagaingon. Ngari ka mo og maghusay kita, bisag unsa ka pula sa inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa og dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Pinaginiin ang mga pugong mulog kita diha sa atubangan sa atong Ginoo. Dalhon nato ang tanan ng mga butang nga atong nabuhat batok kaniya ug batok sa atong isig katawo uban sa pagpangayo sa kapasayloan ini diha sa dahilo. Mga igsoon, nabati sa atong Ginoo ang atong kinasing-asing na pagpangayo, nakapasayloan sa mga butang atong nabuhat-batok kaniya. Ug tungod kay dili siya motugod nga itapadayon nga mahilayo niya. Iya gitupa ang iyang mga kamot aron sa pagdawat kanatong tanan. Ug diining tungod
kining dawaton uban sa pagpadayon sa pagkinabuhi nga anaa ang kabaguhan ug ingon ng mga pinasaylo diha pinaagi sa ato Ginoong Hesukristo. Amen. Ingon nga mga pinasaylos sa ato ang Ginoong Dios, guluhod kita diha sa iyahang balaang presensya. Pinaagi sa ato ang pag-ampo, diha usab sa atong pagdala, na nagkalain-lain nato ang mga kahangawan ngadto kaniya. Mag-aampo kita. Balaan o dalay ko nga Dios, dili matuki ang amuang magpasalamat Ginoo sa mga kinabuhi nga imong gihatag kanang bisan pa man ni lain na usab na adlaw di imuha kaming gitigom dinhi alang sa paghimaya pagdayeg sa imong ngalan. Salamat o Dios sa tagsatag sa pagkinabuhi nga imuhang giugwayan hangtod dining maong kagudlo. Salamat nga ikaw padayon nga nagapasinatig sa imong balaang presensya sa matag usa ka namo. Ug tungod niini o Dios, takos ka sa among mga pagdayeg, takos ka sa among mga pagsimba. Among gibayaw nga naa kanimo ang among kasing-kasing, among hunahuna. Huwag kinatibukan namo ang pagkamaon. Tungod ka ikaw ang among buhi ka Dios, padayon nga niya nagapakiguban ka namo. Ginoo nining mao nga gudlo. Nakiguyog usab kami sa among mga kaigsuonan nga anaa nagasaulog sa ilahang adlaw nga tawhan. Salamat o Dios nga ikaw padayon nga nagapakiguban kanila. Salamat nga ikaw nagahatag og lain nga tuig sa ilahang kinabuhi. Salamat nga ikaw padayon nga nagagamit kanila ingon nga mga instrumento diha sa imong gugma o kaayo nga ipadayag ngadto sa tagsa-tagsa namo ka mga kaigsuonan. Itugot o Dios nga ikaw maghatag kanila o maayo nga mga paglawas samtang magapadayon usab sila sa pagpakindugtong nga kanimo. Nakinduyog usab kami o Dios sa among mga kaigsuonan nga nagasaulog sa nagkalain-lain nga mga anniversaries diha sa ilahang kinabuhi. Nagkalain-lain nga mga celebration, mga occasion sa ilahang kinabuhi. Itugot Ginoo nga padayon nila nga mabati ang imuhang pagpupos ilabi na diha sa imuhang gugma o pagsinabtanay. Sa among mga kaigsuonan Ginoo nga nakadawatong nagkalain-lain nga mga kadaugan, mga accomplishments, amo usab kining gidalangan ha kanimo diha kami nakigduyog usab kanila. Itugot Ginoo nga padayon ikaw nga magapahinumdom kanila na kining maong mga kadaugan, kining maong mga achievement diha sa ilahang kinabuhi. Nagagikan gayon nga naha kanila. Ug ikaw padayon nga magapahinumdom usab kanila nga padayon sila nga magakinabuhi alang sa kahimayaan sa imong ngalan. Salamat sa Dios sa nagkalain-lain nga mga activities, kalampusan ni imong iglesia nga gipahigayon ilabi na ni adtong miagi nga semana. Nasayon kami Ginoo nga ang tanan bunga kayo diha sa imong paglihok katag-sa-tagsan namo ka mga kaigsuonan. Gikan sa mga volunteers, diha sa mga nag-organize, ug bisan pa sa tanan nga naging labot niini o Dios, lakip na sa mga donors nga nagahatag usab ug naga-extend sa ilahang mga blessings alang ni adtong mga nagkinahanglan.
Mo'y among paglaom Ginoo nga ang kalampusan niini mao nga mga activities tinud-anay gayud nga nagahimaya sa imong ngalan. Ug niini nga gudlo Ginoo diha sa amo ang pagtuol kanimo. Diha sa amo ang pagpangaliyubo kanimo. Amo usab nga gidala ang nagkalain-lain nga mga concerns sa imong mga katawhan. Pipila ka na mo Diyos aniya karon dinhi nga adunay mga kabugat. Pipila sa imong mga katawhan aniya karon dinhi adunay mga kalipay. Pipila sa imong mga anak nga aniya karon dinhi adunay mga kahangawa, adunay mga kagulanan. Kapanasayon kami Ginoo nga mas mugaan kining tanan kung amo kining isangat nga kanimo. Busa kauban sa imong mga anak nga aniya nini mao nga mga pagbati o Dios. Nagalaom kami nga ikaw sa nagapasinati sa imong presensya ngadto kanila. Ginoo amo usab nga gidala diha sa imong balaang presensya ang imong mga anak, imong mga katawhan nga nakadawat sa mga answered prayers sa ilahang mga paghangyo nga kanimo nga imong gitubag. Ilabi na niadto nang hinahanglan for complete healing and full recovery. Salamat po Diyos sa imong pag-restore sa ilahang mga health. Salamat nga ikaw nagapangayo kanila. Ubisan pa man padayon kami nga nagaampo, ilabi na niadto padayon usab nga nanginahanglan nagapangita kaayuhan. Dito ko Diyos nga imuhang balaan ng mga kamot, may padayon nga magahikap kanila. Ilabi na sa mga kaigsunan nga anaan na lista diha sa among prayer request. Tugot Ginoo nga ikaw magapasinati sa imuhang balaang presensya uban sa imuhang pagsangkap kanila. Amo sa nagyampo Ginoo si Ernie Abasolo na anak usab karon sa dili maayo nga mga balatian. Pipila kanila ang Dios nga dili namo mahilito kanilahang mga pangalan. Palaumon kami Ginoo nga imong balaan ng mga kamot mo'y magahikap ngadto kanila magapasipuli diha sa ilahang kabasbok sa ilahang panglawas aron padayon usab sila nga magapangalagad kanhakbali. Lord, diha sa nagkalain-lain nga mga challenges nga giatubang sa imuhang mga anak. Itugot nga ikaw padayon nga magalingon. Ikaw padayon nga makiguban kanila diha sa ilahang pagpakigbiso. Pag-atubang nini nagkalain-lain nga mga kasinatian. Ug itugot Ginoo nga ang imuhang pasalig mausab ang ilang masinati. Nga ilahang ma-overcome kining tanan tungod kay anaa ikaw nagapakiguban kanila. Padayon sa kami o Diyos nga pangaliyupo nga kanimo sa nagkalain-lain ng mga ministries nga imo gi-entrust din ng iglesia. Daghang mga activities, daghang mga plano pinaagi sa nagkalain-lain ng mga organizations, mga boards. Itugot Ginoo nga kining tanan nga mga plano mahimo nga malampuson gikan diha sa iyang planning even up to the implementation of Lord. Kung nangaliyupo kami nga ikaw padayon nga pakiguban ka namo Ginoo, padayon nga mag-aaga ka namo, padayon nga magagiya ka namo. Aron kining maong mga ministries nga mag-entrust ka namo. Tinud-anay kayo o Dios nga mag-glorify sa imong ngalan. Ug itukod Ginoo nga pinaagi niini maong mga ministeryo usab. Tinud-anay nga makita nga ikaw mao ang kahayag sa kalibutan. Tinud-anay nga makita o papadayag namo nga kini mao ang imong iglesia niini katilingban. Tinud-anay gayud nga nagahatag sa kahayag dili lamang nini mao nga community kundi dili bisan pa man sa tibuok nga nasod. Ginoong Dios, daghang mga butang nga gusto namong isangat nga kanimo. Abanasayon kami nga bisan wala pa namo kini malito, imo na kini nahibaluan sulod sa among mga kasing-kasing. Busa kining tanan Ginoo amo ang gisangat, gisalig nga kanimo. Uban sa nakong pagtuo nga ikaw na nimati kanamo. Diha ug pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Thank
Gitawag ni Jesus si Simon ug Andre. Sa walay pagpanukana, dili gibiyaan ang ilang mga pupo. Ibiyaan usab ni Santiago ug Juan ilang mga sakyanan bisan pa ilang amahan. O Jesus, naluhong namo ang inyong pagtawag. Oo, amo biyaan among mga sakayan pupo. Tabangi kami sa pagbiyak ninyo. Alang niini nga takna. Sumunod kamo kanako. Pamati sa akong tulong. Sumunod kamo kanako. Sunda akong adlaw-adlaw sa inyong kinabuhi. Sumunod kamo kanako. Pag-ampo, Sumunod kamo kanako. pag-awit, Sumunod kamo kanako. balikan mo at musundon ang Ginoo. Ang pulong sa Dios kinutlo sa Mateo 11:28-30 at Lucas 9:23 ngadto sa 26. Ay mong atong masahog kini sa ato pagtubag. Dool kamo kanako, kamong tanan nagikapuyan o gibug-atan sa inyong ipasang ug papahulayon ko kamo. Sayon ang yugo nga akong isang ganinyo ug gaan ang ipapasag ko kaninyo. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi kawad ang hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako maluwas ni. Kung ako ang akong pagtulunan, ikaulaw sa usa ka tawo. Siya usab ikaulaw unya sa anak sa tawo sa iyang pagbalik diha sa iyang himaya ug sa himaya samahan ug sa mga balaang mga anghel. Ini ang pulong sa Dios. Lingkod kita.
Dalaygo ng Dios sa mensahe sa awit nining buntag nga haom sa atong mensahe usab sa kabuntagon o sa pamalandong karon nga adlaw. May buntag kanatong tanan. Salamat sa atong import from Pennsylvania, Kuya Melvin Duran, bantog lang kusog kaayo. Kay Duran naman yun eh. Kuya Noli, Kuya Melvin, salamat sa presensya. Kuya Melvin, kay samtang na agad rin, kahalad sa kinabuhi. Dalaygon ang Diyos. Of course, si Mr. Rax, for the second time, third time, and more times. Hallelujah. May buntag, again, kanatong tanan. Pagtikning atong sound operator, kay lakaw-lakaw na lang siya. Naana sa iyang kamot ang akong tingog. O nang makaawit, pwede po siya maglakaw-lakaw sa gawas. Salamat sa Ginoo. Ang mensahe sumala sa gisulti ni Pastor Winzel, iyan ang nasulti kanato. Discipleship, the art of obedience. In the background of the Paris Olympic karon. Hallelujah. Naukay ang pag-abri sa Olympic sa Paris 2024. Kaya ang Olympic is the greatest sport event in the world. And it's used to promote unity and harmony among peoples and nations. Pero nahimong kontrobersyal tungod sa katong opening ceremony kuno nga kurag na ay tablo o presentation dito nga upariho sa kurag imitation sa Lord's Supper. So siyempre, okay ang tanan. Labi na ang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan. Pati ang mga Kristohanon sa Europe. Nade ay Kristohanon sa Europe? Oy. Ito yan, ikan ang atong pagtuo. So, as a result, naghimong prayer rallies ang mga Katoliko, Protestante, Evangelical, Pentecostal, sa tanan nilang mga messages ilang gitira to nga dili maayo labi na sa ngunana nga program. Kunya daghan abot kung nakakita ba mo, basig wapon mo kakita, tanawa na lang ninyo sa YouTube na aman kanang gitawag nila drag queens. Pag-ubod na sa kuha kay akong naibalaad nga drag katuman nupsupay kani kay letter A, kani niya itong mga lalaki nga nagpabayot-bayot pagsalina o para babae sa sobrang make-up o patungod lang sa ilang presentasyon. Kanya ang Paris, duwi na akong nabasa ni sa konserbative nga mga grupo sa Kristohanon. Sa dugay panahon ay mo na silang gay capital of the world, LGBT capital of the world. Until nga na alasan sila sa Tel Aviv. Sa mga Tel Aviv, the political capital of Israel. Wala na sa Paris, na sa Tel Aviv. So ako, pagkita na ko sa presentation, hindi na ko matingala. Nganong kana jud ang ipresenta. Siyempre, ingon sila nga, dili man to Lord's Supper. Lahi man to nga presentation. Kaya matod pa sa mga artista o sa mga nag-organize, it's actually a recreation of the Feast of the Gods. Pero nahuman na o kasuko ang kalibutan sa Kristohanon. Ang pangutana, makabaro ba yun kita diha kang Kristo
hangtod sa katapusan. Mutindog bayon kita alang sa kamatuoran o pagtulunan ni Ginoong Hesus, dili lang sa pag-react aning atong giila nga blasphemous and an act of abomination of Christ and Christianity. Makapangutan na punta, ngano si Kristo man yun pirmi ang igon o ang Kristyanismo? Anong dili man si Muhammad o ang Islam, si Buddha o ang Buddhism? Na nagtingon, because Christ is the central of all. Because Christ is the threat for the false and the fake in the world. Because only Christ is the truth. That's why the world has to hate Him and Christianity. But the truth is, ako personally, wala ko natandog. Kung ko kakita sa opening program, nagbasa na lang man ko sa reaksyon. Kaya para sa ako, gamay ra kaayo kadto nga makatandog sa akong pagtuo. Mas ngilngig ang patay sa mga Kristohanon sa other parts of the world, which we are all silent and blind. Sa China, sa Arab countries, sa India. Tutungog nila ni Ron. Kaya lakalive na ta. And it is true. Pero wala kayo madungog sa mga dagkong Christian leaders about this killing. Pero katulang, matandog na ta. Munang pangutana makatindog, mayon kita ang Kristo hangtod sa katapusan or atong alagdawaton ang apology o ang explanation. My dear friends, is just an art. Para apilan to sa pasundayag o arte. Atong hulaman ang polo art sa atong topic nga discipleship. The art of obedience. Naging Domingo, wala pag ko dinhi, mo nang wa ko kasumpay, ako na lang isumpay ang message ni Pastor Lenny. Sa ganito kaya, call me sir. And one topic on the S is submission to Jesus. Sumpay sa atong pamalandong karon. Ingon si Ginoong Hesus, dool ka mong tanan, nga gikapuyan o gibug-atan, kay papahulayon ko kamo. Sangon ninyo ang yugo, kay sayon kaayo ang akong yugo, o mukakon kamo kanako. Ingon sa si Ginoong Hesus, gusto mo musunod? Gusto nyo mo musunod kanako? Iyang gisultihan ang mga disipulo, kuman nga gipakaon niya ang 5,000 ka mga tao. Gusto niyo mo musunod kanako? None is kalimti ang inyong pagalingon. Pasana ang cross. I claim the cross. Pasana ang cross. Ug sumunod adlaw-adlaw. So dunay tulo. Ang unang letter A, acknowledge the invitation and guidance of the great coach. Si Jesus, the Savior and Lord, is the great coach of life. Siya nag-imbita kanatong tanan nga moadto kita kaniya, muduol kita kaniya, magpailalom kita kaniya, musubmit kita kaniya, mutuon kita kaniya. Kayang bisaad, sayon lang ang ako estilo sa pagtudlo. Ug dali lang kini mahimo gayon. Gitawag ta niya kung buotang magpailalom kaniya. Kitang tanan, gusto batang mahimong disipulo, magpailalom kita
sa iyang mga pagtudlo. Ug tinuod ka na sa nahitabo sa atong mga players, sa atong mga athletes. Number 1 nga example niya, ang gold medalist 6 hours ago or 7 hours ago, akong nabasa pagpata kanina sa buntag. Late naman ko nagmata. Mo'y akong nabasa ang pagkudyaka sa kalibutan sa Pilipinas. For the first time, after 5 days, doon na 1 medal ang Pilipinas. 0 for 5 days. Doon na 1 medal gold. O for the first time, iawit ang pambansang awit ng Pilipinas sa Paris. Murag mukurong ang akong kaunuran sa pagkudyak. Ingon si Mrs. sabi niya, dunggan ko niya dito sa kwarto, abo na niya, nidaog na daw ko sa kwan. Nidaog ko. Hallelujah. Kay ako maning gisubaybayan karong gikan pa tong Lunes. Kay usab ning tituloon niya sa mensahe niya alas 10. Si Carlos Yolo nga taga Malate, Manila. Gamay nga bata. 25 anyos, gamay. So una na akong tanaw 6 years ago, usa may mahimo aning gamay bata. Pwede yung gamay siguro kung pareho namin gamay. Pero lagsik lang siya, lingin lang siya kayo. Onya, naa siya Japanese trainer 3 years ago, 2 years ago. Nagbulag na sila. Ang iyang Japanese trainer, si Munihiro Kugiyama. Tama ba rin, Kuya Jun, magka-pronounce niya? Kumaunay nakapadaog sa iya dito sa Tokyo. 3-4 years ago. O karon gikaluyan. Kaluyan. Ang iyang training dito sa Japan, dito sa laing countries sa Europe, nga bugnaw, o sa uban pang lugar. Dili pwede mag-training sa Pilipinas. Kaya sa Pilipinas, daghang tayo marites. Sa Pilipinas, daghang kayo mag-picture. Sa Pilipinas, daghang magwa. Gibiyaan niya tanan. Ang iyahang pamilya, ang iyahang personal na mga desire sa kinabuhi para lang makabot niya ang iyang personal na tinguha o tinguha sa nasod nga maila sa tibuok kalibutan. Dili niya mahimo kung walay ko kabulutan ni anang tanan. Walay makaambak. Siyempre, siya man ang maambak. Pero walay bugiya sa iya unsaon kulang gayon ang technical, psychological, physical, spiritual nga pagpangandam. The same thing sa atong kinabuhi maigsoon. Kinahanglan kita magpailalo sa pagmando ilhon ang invitasyon sa the great mentor and the great coach of life. Second, ginawa kita ni Ginoong Hesus to resolve to follow through and with hard training and self-sacrifices. Jesus said, deny yourself, kalimti imong kagalingon. Jesus said, take up your cross, pasana ang cross. Jesus said, follow me. Resolve. Kanang determine, focus, and decision. Nga just as we acknowledge Jesus, atong gihimong desisyon ang pagsunod sa iya, pinaagi sa personal nga mga sakripisyo. Kay kana iyang panawagan natong tanan. Kagabi Bible study sa choir. Ug mao ning atong pangutana. Sabay imong gi-deny. Sabay imong gi-dumilian sa imong kagalingon. Sabay imong kalimtan aron pagsunod kaniya. Sabay cross nga imong gipasan aron pagsunod kaniya. Ang imong gusto, ang imong gustong kaunon,
imnon, ang imong bisyo, ang imong plano sa kinabuhi, imong biyaan alang sa pagsunod kang Jesus. Unsay pas-anon nimo nga cross? Na nagsulti ganina gahapon, posible ka nang imong gibati sa lawas, imong sakit, imong gipas-an para lang sundon si Jesus. For those of you na involved sa ministry sa simbahan, dili basta-basta. Tungod kay ligahin ka og panahon, the best of your time para lang muadto sa ministeryo sa Ginoo. Ug kana kita sa Dios nga example o maayong panag-ingnan o ekspresyon sa tinuod nga pagtalikod sa imong kagalingon. Himo na po datong laing example ang usa ka player, si Carlo Paalam. Dili day Carlos, Carlo. Mga Carlo din sila. Kani si Carlo Paalam, usa ka fighter gikan sa Bukidnon. Kabalo asa nag-training sa Thailand. Dili lagi pwede mag-training sa Bukidnon kaya nagkakurites, nagkakayong tawag, nagkakayong magbansay mo, mag-disturbo. Dito, mag-training sa gawas. Kung kaluyan ni sa Ginoo, dili pa nimo paalam siya. Kuya mo po kapilido, paalam naman yun dayon. Pero ang iyang kalaban, di paalam na. Hinaon pa, kaluyan pa siya karon ugma. Nadili pa sayo siya mo paalam. Grabe ang training. Kabalo na ta, labi na sa boxing. Kay haod kayo ang Pilipino sa boxing. Kaya kita mga gagmay, dito yun siguro tamo alas. Di ba ito pwede sa basketball? Bildihon man yun ta. So, sa individual sports na lang. O paisugay na lang. Na isang nagigan sa Cagayan de Oro, si Marcial. Wala, unfortunate, pildi na siya. Pero kaning, masikaluyan pa ni. Again, sila ihimplo sa pagsakripisyo sa iyang pagalingon, kauban sa iyang coach, of course. Ingon si Apostol Pablo, isipa nga malipayon kung atubang ka sa kalisdanan, tungod kay diha sa kalisdanan o diha sa hard training and sacrifices. Makabot mo ang endurance. Huguman sa endurance ang pag-develop sa karakter. And human sa karakter ang paghuna-huna sa unsay umaabot, the hope of honor and glory. My dear friends, tinuod usab kini gayon sa Kristohanong kinabuhi. Sama nga kita nakibugno, sama nga kita nakigubat sa atong pagpangalagat sa Ginoo. Kita gitawag aron nga atong himuong determined nga desisyon ang pagsunod sa kabubuton bisan sa Dios, bisan sa kalisod. But namong ipaambit kaninyo na itabo ni atong Sabado. Na may video ganina, wala mo nakakita siguro kay first part naman ito i-share before nagsimba. It's a 4 minutes video presentation sa pag-deliver nato sa mga bags dito sa Tikulon Church and Mailoan Church sa Malita. Mapilon ang Little Baguio dito sa bukid na ara dahil kapit sa 313. So ang uban atong nahatag sa outreach, duha ka outreaches, o ang uban sa ubang mga bata sa atong membro nga naglisod. Dili man lisod kaayo ang pag-adto. Except nga mata ka o alas 2 kay mo biyahe alas 4.
dili kayo lisod ang pag-adto except sa mayloan nga moagi kag sapa. Unya kay di man makaagi ang mga sakyanan. Mayo na lang kay ang mag-birthday karong Martes, ipahulam niya iyang pick up. Pero wala man ron diri. Atong UCM President, Dr. Neil, ang iyang pick up ang nakatabok. Unya gidala ang mga dagko kayong mga sako. Sakripisyo gamay para sa uban kay nitabok og sapa dali ra gud kayo po. Pero grabe ang sakripisyo sa mga bata para lang na makakuha sila sa bag. Kaya ang mga bata ikot sa bukid lakaw o 2-3 ka oras, 4 ka oras para lang moadto sa ubos o makakuha sa bag. Nya pagkalos dos, mubalik na po sila saka. Kasi siguro ang pagsaka upat na. Kaya kanang sa paa, nag-ikis-ikis man. Unya ilang tabukon 13 times. Kana lang sa paa, isa lang sa paa. Pero 13 times. Gawas sa 13, na ay mga bungtod. Gikat-kat na mo, nininang ili, dinyonis. Itong bagtip pa siya mulakaw kaniadto 25 years ago. Kanang murag 45 minutes, General, 45 minutes. Nga, ana-ana dyan. Unya, ana ka bungtod. So, ang 3 ka oras, may mo nang upat. So, ang sakripisyo, dili lang ang una. Sa ilapod, aron lang makadawat sa bag. Musakripisyo mo yun sila, kay ang bag na ilang gidala. Siguro kung ipunon og tanan nga naa sa sulod sa bag, sobra 3 ka kilo ang ilang karga. Kaya ang mga school supplies siguro mga kapinduha plus ipunan mo yun ni Ate Susan kung daghang kayong Ate Susan palat. So disabot ka mo ka. Sakripisyo yun. O mo yun na kinabuhi sa bukid. Sakripisyo ang pag-alagad sa Ginoo. Busa kaninyong tanan behalf sa siya. Salamat kaayo sa inyong suporta. Palakpakan nato ang Ginoo. Kaya ngano, kabalo ko nagsakripisyo mo. Kay naa sa inyo nagsakripisyo og hatag 2 months utang ng kampanya. I know there are some of you who gave sacrificially. Ganagaling mingon ka, wala naman ko ikahatag. Pero sige, magbalita about sa bag. Hatag na lang ko, oy. You give when it hurts. That's the true giving. You don't give just because you have much. Sa'yo naman ang paghatag kung daghang porta. Pero kung wala na, kunya mo hatag pa yun ka, musitawa ka na. Di ba? Di ba sakripisyo? Sacrificial giving. And thank you. Kaya I thought, di na ito kayaan. Hindi siguro may makaya dyan. Makabuot na ito ni. Salamat sa tanan kapag tinabangay. Dili lang man kita. Si Pastor Edith sa Toril, dito, ang President sa SIA, si Miss Jane Tapion, ang bayaw sa atong mga pamilya Tapion diri. Ito dito as President of the SIA. Ang Sanilas sa Mangawil family, ang Sapatos sa Alintahi family. Boy, salamat kayo sa Sapatos. Talago ng Diyos nalipay sila kay bago itong sapatos. Bago siya feature ba? Kay Sanilas naman ako ginahatag. Karoon kayo na yung sapatos. Yeah, ganahan sila muli niya. Pati si Edgar, ganahan muli niya. Si Edgar ba? Si Edgar itong kauban. Salamat sa mga nakanto. Labi na si Ate Joy, si Ate Susan, Kuya Jun, salamat kayo. Kaya nakita nato ang kahimtang. Aban, mga bata, nalipay kayo.
tungod sa sakripisyo nato, o ilang sakripisyo, nakadawat sila sa ganti. Pero dili pa na ang ganti. Kaya ang katapusan nga punto, kaninyo ang ganti. Next. The last part of the art is T, which is triumph with eternal prize. Ingon si Jesus, gusto kang mabuhi, gusto kang makaangkon sa bahandi o kalipay sa kalibutan, kalimti ang imong kagalingon. Kay ang mawalan sa iyang kinabuhi, tungod ka nako magkabaton sa kinabuhi. Kay unsa may ginansya, kung maimo ang tanang bahandi sa kalibutan, pero mawala ang imong kalag. Inana ka precious ang kalag sa tao. Inana ka precious ang life nga i-share sa inyo. Pwede kang mawalaan sa imong kinabuhi para lang kang Kristo. Ingon siya, that's the greatest salvation of all. Again, himuha natin example ang atong mga players. Kani, isa ka player diri si Nesty Peticio, taga-ato ni Santa Cruz. Last time, nidaog siya sa Tokyo Olympic. 5 million, house and lot, and others. Karon, 10 million ang goal, 10 million, house and lot. Sure na, si Yolo. Kani, kung kaloy na. Pero usa ka butang nga wala siguro ninyo na magtigdan last time. Pagkadaog ni Peticio, kay pobre in town nga taga Santa Cruz. Kasi may taga Santa Cruz, doktor. Pobre. Pagkadaog niya, ang kalsada dito sa iyang balay, gipasiminto na sa munisipyo sa Santa Cruz, Soria. Gipasiminto. Kaya ano? Ang dalan di ay madulog sa iyang balay, lubak-lubak. Pero tungod kay maulaw at ang dito ang GMA, EBS, CNN, CWS, CSRD, ito dito mag-interview sa iya. Unya, ang dalan na ingon sa iyang balay, wala, di ba sininto? What an award! So nalipay ang mga silingan. Muna giingon, success is relative. The more success, the more relatives. Di ba? Daghang kang kalipay, daghang kang relatives. Nalipay ang mga tanan. Pero kinsa pa mas malipay? Siyempre sila nga makadawat sa ganti. Pero sa nasod, nalipay kay mailhan kita. Honor and glory. But there is no honor and glory without sacrifice. Kay si Nesty, babae man eh. Kani pure nga babae. Katong nagdula, katong ni Aging, laing dula dito nga gipili ang Italiano. Questionable pa ang chromosomes o testosterone. Ani na lang ko mag-isgot anak dok kay nalibog ko anak ana ay babae nga mas daghan ang iyang sana basta babae siya pero buras siyang lalaki. Pagdula niya, gikulata niya ang tinuod nga babae. Kanuoy. Daghan din niya. Ano nga ingon anak man yun? O nang si Mike Tyson, mudula na siya. Pero babae na. Pero kani tinuod ng babae. Gani ni Martis Gomay. Pero di na nato na istorya. Kaya magdala man siya honor and glory. Unsay honor and glory ni Yulo? 10 million pesos. Sure. And house and lot. Wala may labon si Miguel, si Yana, si wala mo dato. The price is great for those who triumph because of sacrifices and hard work. The same thing sa atong Kristohanong kinabuhi. Ang eternal prize nagulat sa unahan. Pero ang agian, grabing kalisdanan o kalisod sa pagtuo. Daghang pagkalikot sa imong kagalingon, pagpasan sa imong kalisod, alang-alang sa kamatuoran o sa pagtudlo sa atong Ginoo.
Pero doon na pa isa ka price nga nindot nga makatunan kaning sunod nga slide. Kining istorya ni runner nga taga Kenya si Abel Motay o Spanish runner nga si Ivan Fernandez. Dili ni siya sa Olympic. I think dili ni sa Olympic na story. Naguna na kuno sa dagan si Abel. Unya kay di man siya nalibog man siya asa ang direction. Nahinay siya. Ang nagsunod siya itong Spanish runner na si Ivan, iyang gipos nga diri mo agi. O iyan yung gipauna. Si Abel Motay aron siya ang mukadaog instead of si Ivan. O give interview. Yung interview sila pagkahuman, nga nag-imo man itong gihimo. Ingon si Ivan, my dream is that someday we can have a kind of community life where we push and help each other to win. Diba nindot? Nga mensahe na values. Ningon po ang journalist, ikaw lang na ito mo daon. Ikaw lang na. Ningon po siya, actually siya naman yun ang daon, hindi man ako. Kinaguna naman siya. Pero kung ako ni una, kaya ako siya vertical, ingon siya, unsay na ana sa ako. What would be the merit of my victory? What would be the honor in that medal? What would my mother think of that? Kay nalibog ang kalaban ni imo siyang giunahan. Kurang naay gamay, wala pagtabang. Di daw ka. Ingon si Ivan, kung sabay naaanak karon sa ka. Kaya nakakita man ang mo kalimutan nga ang daw si Abel man Jud. Dili man ako. Kung sabay hunaw-naon sa akong inahan. Di ba makapatandog? The great prize in sports is values and character. Precious and lasting prize. Mabot sa kinabuhi. Di ba character building man yun din? Di ba values education man yun din? Di ba Christian education man yun ang atong life? Kung sa maning magsige na tao, yaw-yaw din. Pero dili makita sa edukasyon o sa kinabuhi ang atong isulti. Walay mo to ka nato. Walay mo to. Finally, nindot nga istorya karon nga tuig kaning nahitabo sa trophy. North and South Korean athletes at the Olympics is so striking event. Kaya nga ang South nakadaog sa silver, na bronze ang North, kunya nag-selfie sila. Di ba? Nindot kayo talaga, kaya nga kabalunta sa background. Kung sa background, for 70 years, naggira sila. Hangtod karon sa akong magyaw-yaw. Naggira ihapon na, duha ka nasod, hangtod karon. Wala pa na naguli. Dagko kaayo ng ilang boundary. Ang ilang boundary sa north o south is the most demilitarized zone in the world. 1 million soldiers na adiha sa south o north. O ang mga nuclear bombs na adiha. But it is not true in sport. Because when you go out of your country, you forget your differences and division. Because in sport, we can be united. We can be harmonized. Dili ba nindot nga prize? Dili ba maumanay atong pag-ako? That one day we will live a life of harmony and unity. Di ba maumanay pag-ampo ni Ginoong Hesus nga ang kalibutan magkuyo diha sa kalinaw ug harmonya sa iyang paghari. Busa sa katapusan, remember the art, acknowledge the invitation, the guidance of the great coach, resolve to follow with hard training, and remember the promise that you will triumph
eternal prize. Lastly, the art of obedience was modeled by Jesus himself. And this table is the memorial of that example of obedience. Madun pa sa Hebrews 5:8, Jesus learned obedience by the things he suffered. In this table, the memorial of his obedience, the testament of honor and glory, where everybody, Tananta, is invited. The humble, the meek, the hungry, the thirsty, the great sinners, the drag queens, the drag lords, the north and the south, the east and the west, the black and white, the warriors and losers, the honest and cheaters, all of us giimbita aron kita mabusog, manourish sa atong spiritual life. And Jesus invited us, even the children, even the very old, even kita nga mga makasasala, atong andamon ang atong pagalingon diya sa talan sa Dios. Siguro kung wala itong mapati ang habit sa Panginoon, diha sa pagsunod niya, diha sa atong pag-acknowledge sa iyang invitation, diha sa atong pag-resolve kung saan atong i-deny sa atong kaugalingon, diha sa atong pagpangandan alang sa pagdawat sa kadaugan na iyang diha. Kini maong Father is an affirmation na kitang tanan handa sa
kasing mga lidang kay Utanan na nakita kaniya at mapausan ng mga sa iyang palad. Saling pa mo siya manihangi sa kalibutan at maluwas tanan. Dili kayo sa likuay na ito nakita kaniya. Ubalan kasing-kasing ng mga Diyos. Musa maluwas tanin yung talad, dili po ang gusto mo, kung dili po mo kinahanglan kita. Muduol kita ang dili pagpailan at karon kita, kung dili aron sa pagpailan kita, kinasing-kasing ng higugma sa ating Ginoong Jesucristo, kung magtimuha ang mga hinuong niyang pinunay. Muduol kita dili tungod kay higugma kita, kung dili tungod kay higugma kita. Dili tungod kay takos kita pagdawat sa dalit ng kante, kung dili tungod kay sa atong kahuyang o sila, nagkinahanglan kita kanunay sa paglaban o kaluoy sa atong Ginoo. Muduol kita dili aron sa pagpadayag sa atong una-una o dili aron pagsugod sa presensya sa Dios o mag-apo sa balaang Espiritu. Mag-apo kita. Diyos na ginutan sa tanan, salamat ni kayon dinami akan imong katawan sa makausap pa magasabot ni dalang palihapon na iyong kibili ng katawan. Andama kami Diyos na mahimong tapos sa alam ni mo ang palakabitay. Uban sa iyong pagbalaan, iyong tinapay o iyong mo na nagasimbolo sa iyong nawas sa iyong dugo. Kinita na lang ka o pinaalis ang ngalan sa aming Ginoong Jesucristo. Amen. Gibuhat ng kini ay paghalong na sa gabi at ang Ginoong Jesucristo gibuhian. Bikuha siya sa pan. Uman siya nakapasalamat, iya kinipikas-pikas sa tanong Panginoon. Kini mo akong lawas na ipikas-pikas sa alang kanino. Kaon ka mo niini, aking paghalong ka. Sasama ni kayo pagkatapos sa palihapon, kuha ni Jesus ng upa, nagpasalamat sa Diyos sa inyo. Kini mo bagong kasabutan ng itimanan sa akong dugo. Inom ka mo tanan ni sa paghandog ka na. Kaysa kay kayo na magkakaon mo ni tinapay na nagasimbolo sa lawas sa ating Ginoong Jesucristo. Kung magayon ka mo ni inyong nagasimbolo sa iyahang dugo, inyong ginamantala ang iyahang kinabuhi, ang iyang ministeryo, ang iyang kamatayan, ang iyang pagkaganahan, hangtod sa iyang pagbalik. Mga igsoon ni Kristo ang atong palad, ang tanan.
Si Jesus mingon, ang ulo ang puruan sa ubas, ug kamo ang akong nasawa. Ang tao nga nagapabiling ka nato, pagpulihan kaniya, mao'y mamungad daghan, kay kung wala ako kaninyo, wala kayo kamoy mahim. Sa pagpapagigambit ni Inabay o ni Nilino, nalagasin ko sa lawas sa tungkol sa akong kay Yesu Cristo. Atong hinuman ang kaluwasan
butana sa atong Ginoo. Uban sa iyang hakit kanato sa pagkinabuhi, diha sa kabaguhan, diha sa iyang butana, o diha sa iyang grasya. Inyong kamahinti, diha sa paghandog sa atong Ginoo Jesucristo. Tawag sa Diyos, tindog lakaw, o gibantala ipakikambit ang umang panalangin sa atong Ginoo. Amen. Gusto may pag-usap si Jesus sa mga tao. Ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang nagasulod ka na ko, dili kayo magkinabuhi diha sa kaninyo. Kundi mahayagan siya sa suga nga nagahatag o kinabuhi. Dawata kining tinapay o kining bino nga nagasimbolo sa lawas sa pugo sa atong Ginoong Jesucristo. Sa inyong pagkikambit niya, pamatiya ang mga pulong nga nagaingon. Doon sa pagkisakop kamo sa kabog sa Dios, kay maabot ang adlaw nga pasibugan niya kamo. Itugyan ninyo kaniya ang inyong mga gikabalakan, kay may kabalaka usab siya kaninyo. Katawhan sa Diyos, madawat ninyo ang panalangin dala ninyo ang panagambitan. Tindog kamo lakaw, ipakikambit ang mga panalangin, si bisan kinsa na inyong nailhan na namita sa atong Ginoong Jesus. Amen. Tungod kay gilanan ninyo si Kristo Jesus, inyong Ginoo. Padayon kamo diha kaniya, panggamot kamo kaniya ug pagtuo. Pagmalikon kamo diha sa pagtuo nga gitulog kaninyo, pagpasalamat usab kamo kanunay sa atong Dios. Ingon nga mga ansyano diha sa iglesia, ang Ginoo padayon nga magauban kaninyo. Uban sa iyang paghagit na mamahimo kamong ehemplo diha sa grasya o gugma nga iyang gipakigambit nganha kanimo. Tindog kamo og lakaw ug ipadayon ang inyong pagpangalagan sa ngalan sa atong Ginoo. Amen.
Magamto kita. Walay hunong o Diyos sa pagpasalamat nga kanimo. Tungod sa imong kaayo, muhang gugma nga gipakikambit nga rin kanamo. Salamat Ginoo sa higayon diin kami nakahimo. Diin magbalaan ang panihapon nga imong gibilin nga rin kanamo. Salamat sa mga panalangin dalanin ni mo panagambit tayo Diyos. O gitugod nga ingon nga imong mga katawhan. Makahimo sab kami pagpakikambit ini mong mga panalangin. Ilabi na niya atong imong katawhan na kadayon na nangita kanimo. Gamita o himuha kami o Diyos nga suga ngadto sa mangitngit na kalibutan. Ug itugod ng amo ang kinabuhi, magadan-a kayo o magahimaya sa inyong ngalan. Kini ang mga pagpasalamat, amo ang sangak nga kanimo pinaagi sa ngalan sa among Hesus Kristo. Amen.
sa pagpanggawas nato sa kalibutan, Sumunod kamo kanako. sa atong panimalay, Sumunod kamo kanako. sa tulunghaan o trabahoan, Sumunod kamo kanako. sa tanang himuon nato karong simana, Sumunod kamo kanako. sa inyong pagbuhat, kung mag-uban kaninyo kanunay, bisan sa katapusan sa kalibutan. Atong awiton ang kubanon kaunta awit. Ginoo, mao gyud ang among saad sa among pagigsaad kanimo. Ingon nga kami imo nang giluwas ug imong gibusog sa espirituhanong butang gisangkap alang sa kinabuhi. Kami nagatugyan halad balik sa among kinabuhi kanimo aron sundon ikaw sa tanang panahon, sa tanang dapit, bisan pa sa pagtalikod sa among kagalingon, pagpasan sa mga kabugat sa krus, ug pagtuman sa imong kabuton nga tanan. Niya Ginoo, inatugyan namo ang among kinabuhi. Salamat nga ikaw nagadawat sa among pagsimba, nahimuot sa among pagday, o nag-andam og tubag sa among mga pangamoy. Kaya ang imong mga anak nagaluhod, salamat Ginoo nga imo sila gikabot sa imong hamili gamhanan nga mga kamot. Aron ang ilang paghalad sa kinabuhi, imong dawaton ug ang ilang mga pag-ampo pangamoy. Imong tubagon, umuan Ginoo nga kanunay silang nasintro sa ilang una sa pag-ila sa imong mga tubag. Kaming tanan, Ginoo, salamat. Pag-iandam mo na kami alang sa among paglakaw. Salamat sa imong saad nga ikaw mag-uban kanunay bisan pa sa katapusan libutan. Karon mga igsuon,
Dios nga magbubuhat, manuluwas ug magsasangka. Ya kaniya uban kaniya ug alang kaniya. Kagamdaman sa katawan ang kahulugan katuyuan. Katagbawan sa kinabuhi karon hangtod sa walay katapusan. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.